Ang tunog ay halos hindi maririnig, ngunit sa nakabibinging katahimikan ng malawak na silid, ito'y umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril, isang malutong, papel na tunog, ang pagbagsak ng pera sa makintab na marmol na sahig. Para kay Amihan de Dalisay, ang tunog na yon ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang kanyang paghinga ay biglang naputol at ang tibok ng kanyang puso ay dumagundong sa kanyang mga tainga. Nakatayo siya sa harap ng isang babaeng hindi nakakakita. Isang matandang babaeng nakaupo sa isang marangyang silya, ang mga matay nakapikit. Ang mukha ay parang isang maskarang walang emosyon. Si Doña Diwa Silayan. Ang babaeng maaaring maging sagot sa lahat ng kanyang mga dasal o ang magiging dahilan ng kanyang pinakamatinding kabiguan. Sa sahig, sa pagitan nila, nakalatag ang isang bughaw na papel. 1,000 piso. 1,000 piso. Sapat na para sa gamot ni nanay sa loob ng 1 linggo. Sapat na para sa bigas at pagkain. Isang himala na nahulog mula sa langit. Automatikong napalunok si Amihan. Ang kanyang lalamunan ay biglang nanuyo. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Hindi ito nakita ni Doña Diwa. Paano niya makikita? Sabi ng head housekeeper, si Manang Lorna, tuluyan nang nawalan ng paningin ang matanda. 2 taon na ang nakalipas matapos ang isang malagim na aksidente. Ang tanging ginagamit na lang niya ay ang kanyang matalas na pandinig. Kaya't walang nakakita. Walang sino man sa malaking bahay na ito ang nakakaalam. Ang kailangan lang gawin ni Amihan ay dahan-dahang yumuko, pulutin ang pera, at itago ito sa kanyang bulsa. Isang mabilis na kilos lang. Ang imahe ng kanyang ina na umuubo sa kanilang maliit na barong-barong ay sumagi sa kanyang isipan. Ang mga gamot na hindi na nila mabili. Ang pangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para mapabuti ang kalagayan nito. Kunin mo na, bulong ng isang tinig sa kanyang isip. Isang biyaya iyan, pero may isa pang tinig na mas malakas, ang tinig ng kanyang ina na laging nagpapaalala sa kanya. Amihan anak, wala tayong yaman, pero meron tayong dangal, at iyan ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Napakagatlabi si Amihan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya kayang gawin. Hindi niya kayang sirain ang tiwalang hindi pa nga na ibibigay sa kanya. Ito ang kanyang unang araw, ang kanyang tanging pag-asa. Humugot siya ng malalim na hininga. Pinakalma ang nanginginig niyang dibdib. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi para itago ang pera, kundi para pulutin ito ng may buong pag-iingat. Ang bawat segundo ay tila 1 oras. Nang tumayo siyang muli, ang 1,000 pisong papel ay nasa kanyang nanginginig na palad. Ma'am, mahinang sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang garalgal. Doña Diwa, may nalaglag po kayong pera. Sa loob ng ilang saglit, walang nangyari. Ang matanda ay nanatiling hindi gumagalaw na para bang hindi siya narinig. Nagsimulang kabahan si Amihan. Baka masyadong mahina ang kanyang boses o baka naman. Pagkatapos, dahan-dahang lumingon ang ulo ni Doña Diwa sa direksyon ng kanyang boses. Hindi pa rin bumubukas ang mga mata nito. Iniunat lang nito ang isang payat at maputlang kamay. Walang salita. Walang tanong. Isang kamay lang na naghihintay. Maingat na inilapag ni Amihan ang pera sa palad ng matanda. Naramdaman niya ang malamig nitong balat. Nang sandaling iyon, isang pakiramdam ng ginhawa ang bumalot sa kanya na sinundan agad ng kaba. Ibinaba ni Doña Diwa ang kanyang kamay at isinilid ang pera sa bulsa ng kanyang bestida. Pagkatapos, isang simpleng tango lang ang isinukli nito. Maari ka nang umalis, malamig na utos nito. Iyon lang, walang pasasalamat, walang ngiti. Walang anumang pahiwatig na napansin nito ang kanyang katapatan. Napatanggo na lang si Amihan. Salamat po ma'am, babalik na po ako sa kusina. Habang naglalakad siya papalabas ng silid,
Hindi niya mapigilang lumingon. Si Doña Diwa ay nasa parehong posisyon pa rin. Nakaupo ng tuwid, nakatingin sa kawalan. Isang reyna sa kanyang madilim na kaharian. Nang makalabas siya at maisara ang malaking pinto na gawa sa narra, napasandal siya dito at napapikit. Nakahinga na siya ng maluwag. Nagawa niya ang tama. Iyon ang mahalaga. Ngunit sa kanyang pag-alis, hindi niya alam na sa loob ng silid hindi na natiling nakapikit ang mga mata ni Doña Diwa. Hindi niya alam na ang ulo ng matanda ay dahan-dahang lumingon. Hindi sa direksyon ng pinto kung saan siya lumabas, kundi sa direksyon ng isang malaking painting ng mga bulaklak na nakasabit sa dingding. Sa likod ng mamahaling pintura, isang maliit na pulang ilaw ang tahimik na kumukurap. Nang sumara ang pinto, ang maskara ng isang matandang bulag at mahina ay agad na nalusaw mula sa mukha ni Doña Diwa Silayan. Sa isang iglap, ang kanyang mga mata, na kanina'y nakapikit at walang buhay, ay bumukas. At sa mga matang yun, walang bahid ng kadiliman o kawalan ng paningin. Sa halip, naroon ang talas ng isang agila. Mapanuri, malamig, at hindi mapanlinlang. Iginulong niya ang kanyang silya, hindi patungo sa bintana o sa lamesa, kundi patungo sa isang pader na puno ng mga libro. Sa isang pagpindot sa isang nakatagong buton sa ilalim ng estante, ang buong pader ay dahan-dahang gumalaw, umuurong para ilantad ang isang sikretong silid. Ang loob nito ay kabaligtaran ng antigong itsura ng mansyon. Isang makitid na kwartong puno ng mga kumukurap na ilaw mula sa isang dosenang monitor ng CCTV. Dito, sa kanyang modernong lungga, si Doña Diwa ang tunay na reyna. Dito, nakikita niya ang lahat. Umupo siya sa isang upuang umiikot sa harap ng mga screen. Sa isang pagklik ng mouse, lumabas sa pangunahing monitor ang replay ng eksena kanina. Nakita niya ang sarili, nakaupo at hindi gumagalaw. At nakita niya si Amihan. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ng dalaga nang bumagsak ang pera. Nakita niya ang mabilis na paglunok nito, ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa mukha nito, pangangailangan, tukso, at sa huli, ang pagpili sa tama. Pinanood niya itong muli. At muli. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Katapatan. Isang salitang halos kinalimutan na niya ang kahulugan. Marami na ang dumaan sa pamamahay na ito. Lahat ay may matatamis na ngiti at magagalang na salita. Ngunit lahat ay may kamay na handang dumukot kapag siya'y nakatalikod. Pero iba ang isang ito, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Huwag kang padalos-dalos. Sagot ng mas malakas na bahagi, ang bahaging pinatigas na ng maraming taon ng pagtataksil. Isa pa lang ito, isang pagsubok. Lahat sila ay magaling sa simula. Isang buzzer ang tumunog at sa isa sa mga monitor, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na paparating sa gate. Mabilis niyang pinatay ang mga screen, pinindot ang buton, at isinara ang sikretong pader. Sa kanyang pagbalik sa marangyang silya, ang talas sa kanyang mga mata ay muling naglaho at siya ay naging si Doña Diwa, ang kahabag-habag na matandang bulag. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Lola! Isang masiglang boses ang tumawag. Si Lakas, ang kanyang apo sa pamangkin. Guwapo, maginoo, at laging may dalang pasalubong. Ngayon, isang basket ng mga prutas. Apo! Mahinang sagot niya. Itinataas ang kanyang mukha sa direksyon ng boses. Naparito ka. Siyempre naman po, Lola. Hindi ko po kayo matiis na hindi makita. Sabi ni Lakas, sabay halik sa kanyang kamay. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? At sino po yung bagong katulong na nakasalubong ko sa labas? Bakit po kumuha na naman kayo ng bago? Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa pandinig ni Doña Diwa, mayroon itong ibang himig. Ang himig ng isang taong gustong kontrolin ang lahat. Kailangan ko ng makakasama, Lakas. At mukha namang mabait ang batang yon. Lola, lahat sila ay mukhang mabait sa simula. Sagot ni Lakas.
na halos eksaktong umalingaw-ngaw sa sarili niyang mga pagdududa. Sana lang po ay mapagkakatiwalaan talaga siya. Makalipas ang ilang minuto ng matatamis na salita, nagpaalam na si Lakas. Pinanood o mas tamang sabihing pinakinggan siya ni Doña Diwa na umalis. Ngunit nang makalabas ang binata, agad siyang bumalik sa kanyang control room. Sa isa sa mga monitor, nakita niya si Lakas na naglalakad sa pasilyo. Sa kabilang dulo, si Amihan ay naglalakad din, may dalang basahan. Nagkasalubong sila. Sa isang kilos na mukhang aksidente, bahagyang binangga ni Lakas si Amihan. Hindi malakas, pero sapat para mapaatras ang dalaga. Walang nakakarinig sa sinabi ni Lakas, pero sa pagbasa sa kanyang mga labi at sa biglang pagyuko ni Amihan, alam ni Doña Diwa na hindi yon isang paghingi ng tawad. Iyon ay isang babala, isang pagpapakita kung sino ang mas mataas ang posisyon. Sumikip ang dibdib ni Doña Diwa, isang ahas na nagbabalat kayong tupa. Kinagabihan, ipinatawag niya si Amihan. "Halika, iha," sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Lumapit si Amihan, ang mga mata ay puno ng paggalang at kaunting takot. Itinuro ni Doña Diwa ang isang florera na nakapatong sa isang maliit na mesa sa sulok. Isa itong antigong Ming Dynasty vase, kulay asul at puti, na may disenyo ng mga dragon. "Nakikita mo ba ang florerang yan?" "Oo po, ma'am," nauutal na sagot ni Amihan. "Pamana pa yan sa akin ng lolo mo. Mas matanda pa sa akin. Ang halaga niyan ay hindi matutumbasan ng pera." Mariing sabi ni Doña Diwa. "Bawat salita ay may bigat. Gusto kong linisin mo yan. Ngayon din. At gusto kong mag-ingat ka ng husto. Dahil kung yan ay mabasag, kahit ang buong buhay mo ay hindi sapat para mabayaran iyan." Nakita niya ang takot na gumuhit sa mukha ni Amihan, ang panginginig ng mga kamay nito. Ito na ang pangalawang pagsubok. Isang pagsubok ng pag-iingat, ng respeto, at ng katatagan sa ilalim ng matinding pressure. "Masusunod po, Doña Diwa." Halos pabulong na sabi ni Amihan. Bumalik si Doña Diwa sa kanyang upuan, nakapikit, at nakikinig sa bawat kaluskos. Narinig niya ang maingat na pagkuha ni Amihan ng basahan, ang halos hindi marinig na paghinga nito habang dahan-dahang pinupunasan ang florera. Ngunit ang hindi nakikita ni Amihan ay ang mga mata ni Doña Diwa na nakabukas na muli, nakatutok sa isang maliit na salamin sa kabilang pader. Isang two-way mirror na konektado sa isa sa kanyang mga kamera. At sa isa pang monitor sa kanyang sikretong silid, may isa pang anggulo. Ang anggulo mula sa pasilyo sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto. Doon, nakatayo sa dilim, si Lakas. Tahimik na pinapanood si Amihan na nililinis ang napakahalagang florera. At sa mukha nito, dahan-dahang gumuhit ang isang ngisi. Isang nangising puno ng masamang balak. Itinaas nito ang kanyang cellphone at isang maliit na ilaw ang kumislap habang kinukuhanan niya ng litrato ang eksena. Ang buong mundo ni Amihan ay lumiit sa isang maliit na espasyo. Ang kanyang mga kamay, ang malambot na basahan, at ang makinis at malamig na porselana ng florera. Bawat pagdampi ng basahan ay tila isang sagradong ritual. Ang kanyang paghinga ay mababaw at maingat, na para bang ang isang malakas na pagbuga ng hangin ay sapat na para mabasag ang napakahalagang bagay na yon. Ang mga dragon na nakaguhit sa gilid nito ay tila nanonood sa bawat kilos niya, mga matang gawa sa asul na tinta na nagbabantay sa isang kayamanang hindi niya kayang bilhin kahit sa 10 buhay pa. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang kuskos ng tela at ang rumaragasang tibok ng sarili niyang puso. Kaya naman, nang biglang may bumagsak sa kanyang likuran, ang tunog ay sumabog sa katahimikan na parang isang kulog. Blag! Isang malakas, nakakagulat na kalabog ng mga libro na bumagsak sa sahig na gawa sa kahoy. Napaigtad si Amihan. Ang kanyang katawan ay umigkas dahil sa purong gulat
At sa isang sandali ng kawalan ng kontrol, ang kanyang mga daliri ay bumitaw. Ang oras ay tila bumagal. Nakita niya ang pag-alis ng Florera sa kanyang mga kamay. Nakita niya itong umikot sa hangin. Ang mga asul na dragon ay sumasayaw sa kanilang huling paglipad. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama dito at sa isang saglit, ito'y naging isang bituin na bumabagsak mula sa langit. Walang sigaw na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang lalamunan ay tila nabuhol. Ang tanging nagawa niya ay manood na may nanlalaking mga mata habang ang daang taong kasaysayan ay sumasalpok sa marmol na sahig. Isang nakabibinging tunog ng pagkabasag. Pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikang mas masakit pa sa anumang ingay. Sa sahig, ang dating perpektong Florera ay isa na lamang tumpok ng puti at asul na mga piraso. Pira-piraso. Wasak, katulad ng kanyang kinabukasan. Diyos ko, amihan! Anong nangyari? Isang boses ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Si Sir Lakas, tumatakbo palapit. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Ngunit sa isang saglit, sa likod ng kunwaring pagkabigla, tila may nakita siyang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. O baka guni-guni niya lang iyon dahil sa sobrang pagkasindak. Sir, iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni amihan. Patay ka kay Lola. Papatayin ka niya. Sabi ni Lakas, hinawakan siya sa braso. Ang pagkakahawak nito ay hindi nagbibigay ginhawa, bagkus ay nagpapahiwatig ng panganib. Hindi mo alam kung gaano kahalaga yan sa kanya. Ang mga salita ni Lakas ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy ng kanyang takot. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang mga pira-pirasong porselana sa sahig ay nagsimulang sumayaw. Tumakbo ka na, bulong ng isang tinig sa kanyang isip. Umalis ka na dito habang may pagkakataon ka pa. Huwag ka nang magpakita kailanman. Naisip niya iyon. Ang tumakbo, ang takasan ng bangungot na ito. Ngunit agad na sumulpot ang imahe ng kanyang ina. Ang ubo nito, ang maputlang mukha, ang pag-asa sa mga mata nito nang sabihin niyang may trabaho na siya. Hindi siya pwedeng tumakbo. Hindi niya kayang iwan ang kanyang ina sa ere. Huminga siya ng malalim, isang nanginginig na paghinga na puno ng pait. Tiningnan niya si Lakas. Kailangan kong sabihin sa kanya. Sigurado ka ba? Pwede nating sabihing naabutan na lang natin na basag. Hindi po, sir. Putol ni amihan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit buo. Kasalanan ko po ito. Kailangan kong harapin. Ang bawat hakbang patungo sa silid, kung nasaan si Doña Diwa, ay tila isang paglalakbay patungo sa bitayan. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Naabutan niya ang matanda na nakaupo sa parehong silya, nakapikit, na para bang walang anumang nangyari. Hindi na napigilan ni amihan ang kanyang mga luha. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa harap ni Doña Diwa. Ang mga hikbi ay umalpas mula sa kanyang dibdib. Doña Diwa, Ma'am, nagsimula siya, ang mga salita ay nabubulol sa kanyang pag-iyak. Patawarin niyo po ako. Walang naging reaksyon ang matanda. Nanatili itong parang isang ribulto. Nabasag ko po. Patuloy ni amihan, ipinikit ang kanyang mga mata. Hinihintay ang sigaw, ang galit, ang pagpapalayas sa kanya. Nabasag ko po ang Florera. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang matalim na kutsilyo, humihiwa sa kanyang kaluluwa. Bawat segundo ay isang walang hanggang paghihintay. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsalita si Doña Diwa. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay malamig. Kasing lamig ng marmol na sahig. Kasing talim ng mga basag na porselana. Tumayo ka. Nanginginig na tumayo si amihan. Hindi ka aalis. Dito ka lang, sabi ng matanda.
Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Amihan. Pinapatawad na ba siya? Magtatrabaho ka dito hanggang sa mabayaran mo ang bawat sentimo ng halaga ng plorerang iyan. Dugtong ni Doña Diwa at ang kislap ng pag-asa ay namatay na parang isang kandilang binuhusan ng tubig. Kahit abutin ka pa ng habang buhay, walang sweldo. Bumagsak ang mga balikat ni Amihan. Ito ay mas masahol pa sa pagpapalayas. Ito ay isang sentensya, isang habang buhay na pagkakakulong. Tumingin si Doña Diwa sa direksyon kung saan basag ang plorera, kahit na hindi niya ito nakikita. Ngayon, utos nito, linisin mo ang kalat na ginawa mo. Para kay Lakasilayan, ang pasensya ay isang birtud na para lamang sa mga taong may sapat na panahon. At siya, sa mga sandaling ito, ay nauubusan na. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang silid, nakatingin sa malawak na hardin ng mansyon, pero ang kanyang isip ay wala roon. Ang cellphone na nakadikit sa kanyang tainga ay tila nag-aapoy. Wala na akong pakialam sa mga palusot mo. Lakas! Sigaw ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na magaspang at walang anumang awa. 2,000,000. Kailangan ko ang pera sa Biyernes, kundi ipapakalat ko ang pangalan mo sa lahat ng kasinong kilala ko. Sandali lang, sir. Pilit na pinapakalma ni Lakas ang kanyang boses, kahit na ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na ng mahigpit. Makakahanap ako ng paraan. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Tapos na ang panahon mo. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay kasing lakas ng isang sampal sa kanyang mukha. Napamura si Lakas ng mahina. 2,000,000. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang allowance na binibigay sa kanya ng kanyang lola ay sapat lang para sa kanyang magarbong pamumuhay, hindi para sa mga pagkakamali niya sa sugal. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa bintana ng silid ng kanyang lola sa ibaba. Ang solusyon sa lahat ng kanyang problema ay naroon lang, napakalapit, pero napakalayo. Kailangan niyang mapabilis ang mga bagay-bagay at ang maliit na probinsyanang yon, si Amihan, ang siyang magiging susi, ang magiging tuntungan niya. Kinabukasan, hinanap niya ang perpektong pagkakataon. Naabutan niya si Amihan sa pasilyo, nagpupunas ng sahig. Ang muka ay balot pa rin ng lungkot at pag-aalala. Mukha itong isang basang sisiw na naligaw sa palasyo. Perpekto. Amihan. Malamig niyang tawag. Agad na napaangat ng tingin ang dalaga. Ang mga mata ay puno ng kaba. Sir Lakas. Kumusta ka na? Huwag mo nang masyadong isipin ang nangyari sa plorera. Sabi niya, gamit ang boses na puno ng pagkalinga. Alam mo, naawa ako sa sitwasyon mo, lalo na ngayong wala kang sahod na matatanggap. Nakita niya ang paglunok ni Amihan, ang pag-iwas nito ng tingin. Tama siya ng hinala. Desperada na ito. Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang isang puting sobre. Heto, sabi niya. Iniabot ito sa dalaga. Huwag mong isiping utang. Tulong ko na sayo. Ipadala mo sa pamilya mo sa probinsya. Nag-atubili si Amihan. Naku, sir, nakakahiya po. Hindi ko po matatanggap yan. Sige na, pilit niya. Ayokong isipin mo na lahat kami dito ay masama. Tanggapin mo na. Lihim lang natin ito. Sa huli, sa gitna ng paulit-ulit niyang pamimilit, kinuha rin ni Amihan ang sobre. Ang mga kamay ay nanginginig. Salamat. Maraming salamat po, Sir Lakas. Hindi ko po ito makakalimutan. Mabuti. Isip ni Lakas habang tinatalikuran ito dahil ang perang iyan ang magpapatunay na kaya mong magnakaw dahil sa sobrang pangangailangan. Kinahapunan, habang si Amihan ay abala sa paglilinis ng hardin sa utos ni Manang Lorna, isinagawa na ni Lakas ang susunod na hakbang.
Tahimik siyang pumasok sa maliit at simpleng silid ng dalaga. Amoy sabon at lumang kahoy, nakakadiri. Mabilis siyang kumilos. Binuksan niya ang maliit na aparador nito. Ilang pirasong damit lang ang laman. Dumukot siya mula sa sarili niyang bulsa at inilabas ang isang maliit na bagay na kumikinang, isang pilak na panuklay, paborito ng kanyang lola na laging iniiwan sa tokador nito. Maingat niyang isinuksok ang panuklay sa bulsa ng isang lumang bestida ni amihan. Itinatago ito sa ilalim ng ibang mga damit. Mabilis at malinis. Walang bakas. Ang huling bahagi ng kanyang plano ay ang pinakadelikado. Ang pagtatanim ng lason, hindi sa aparador, kundi sa isipan ng kanyang lola. Pinuntahan niya si Doña Diwa sa silid nito. Dala ang isang tasa ng tsa. "Lola, narito na po ang paborito ninyong chamomile tea," sabi niya. Inilapag ang tasa sa tabi nito. "Salamat, apo," sagot ng matanda. Hindi bumubukas ang mga mata. Umupo si Lakas sa isang silya sa tabi nito. "Lola, may gusto po sana akong sabihin. Nag-aalala po kasi ako." "Tungkol saan?" "Tungkol po kay amihan," malungkot niyang sabi. "Nakita ko po siya kanina. Mukhang balisa. Naaawa po ako kaya binigyan ko siya ng kaunting pera para maipadala sa pamilya niya. Mukhang desperada na po kasi talaga siya, Lola. At ang mga taong desperado, kung minsan po ay nakakagawa ng mga bagay na hindi nila gusto." Hinayaan niyang lumutang ang mga salita sa hangin. Hindi niya direktang inakusahan si amihan. Mas epektibo ang ganito, ang magtanim ng binhi ng pagdududa at hayaan itong tumubo sa isipan ng matanda. Hindi umimik si Doña Diwa, ngunit naramdaman ni Lakas ang pagbabago sa hangin, isang banayad na pagtigas sa postura ng kanyang lola. Gumagana ang kanyang lason. Nang gabing iyon, bago matulog, may isang huling tawag na ginawa si Lakas. "Hello? Antiquarian? Oo, ako ito. Nakuha mo na ba ang kailangan ko?" "Magaling. Siguraduhin mong mukhang kapani-paniwala iyan. At ang presyo? Oo, gawin mong 7 ang numero. Milyones. Dadalhin mo dito bukas na bukas." Pagkatapos ibaba ang telepono, ngumisi si Lakas sa salamin. Ang katapusan ng laro ay malapit na. Samantala, sa kusina, nararamdaman ni amihan ang titig ng ibang mga kasambahay. Si Manang Lorna, na dati palangiti sa kakanya, ay halos hindi na siya kinakausap. Bawat kilos niya ay tila binabantayan. Hindi niya alam na pagkatapos ng pag-uusap nila ni Lakas, ipinatawag ni Doña Diwa ang matandang katiwala. Ang utos ay simple at malamig. "Manang Lorna, bantayan mo si amihan. Bantayan mo ang bawat galaw niya." Ang mga pader ng mansyon ay tila unti-unting lumalapit kay amihan. Sinasakal siya ng dahan-dahan. Ang bawat araw sa mansyon ay naging isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na bubog para kay amihan. Ang dating palangiting si Manang Lorna ay dumadaan na lang sa tabi niya na parang hangin. Ang ibang mga kasambahay ay nagbubulungan kapag siya'y nakatalikod. Ang bigat ng isang basag na plorera ay tila nakapasan sa kanyang mga balikat, at ang kabaitan na ipinakita sa kanya ni Sir Lakas ang tanging sinag ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Isang sinag na malapit nang pumatay sa kanya. Nasa kalagitnaan siya ng pagpupunas ng mga kasangkapan sa sala nang biglang pumasok si Lakas. Ang muka ay balot ng hindi maipintang pag-aalala. "Manang Lorna! Si Lola!" Halos pasigaw niyang tawag. Nawawala ang pilak na panuklay niya. Yung pamana pa raw sa kanya ng kanyang ina. Agad na lumapit si Manang Lorna. Kasunod ang 2 pang katulong. Napahinto si amihan sa kanyang ginagawa. Ang puso niya'y biglang kumabog. "Saan daw huling nakita, sir?" tanong ni Manang Lorna. "Nasa ibabaw lang daw ng kanyang tokador kagabi. Ngayon ay wala na. At si amihan lang ang huling pumasok sa silid niya para maglinis kaninang umaga," sabi ni Lakas. At ang kanyang mga mata ay bumaling kay amihan.
Lahat ng mata sa silid ay napunta sa kanya. Ang mga ito ay hindi na mga mata ng pagdududa. Ang mga ito ay mga mata ng paghatol. Hindi po ako. Nagsimulang mga tuwiran si Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala po akong kinuha. Kung gayon ay wala tayong dapat ikabahala kung hahalughugin natin ang iyong silid, hindi ba? Malamig na sabi ni Manang Lorna. Ang pagkapahiya ay tila isang mainit na likidong umakyat mula sa kanyang tiyan patungo sa kanyang mukha. Hahalughugin ang kanyang kwarto? Ang kanyang munting espasyo ng pagkatao? Ngunit anong magagawa niya? Ang pagtanggi ay lalo lang magpapatunay na may kasalanan siya. Tumango na lang siya, hindi makapagsalita. Ang paglalakad patungo sa kanyang silid ay ang pinakamahabang paglalakad sa kanyang buhay. Nakasunod sa kanya si Manang Lorna at ang dalawang katulong. Si Lakas ay nasa likuran. Ang kanyang presensya ay tila isang aninong nagbabantay. Ang kanyang maliit na silid ay tila lalong lumiit sa dami nila. Walang awa nilang binuksan ang kanyang aparador. Inilabas ang kanyang iilang pirasong damit. Kinapa ang ilalim ng kanyang kama. Wala naman dito, Manang, sabi ng isang katulong. Nakahinga sana nang maluwag si Amihan, ngunit si Lakas ay nagsalita. Teka, ano yan? Sabi nito. Itinuturo ang isang lumang bestida na nakatupi sa sulok. Tingnan ninyo ang bulsa niyan. Kinuha ni Manang Lorna ang bestida, kinapa ang bulsa, at mula roon, isang bagay na pilak ang dahan-dahang hinugot. Isang bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Ang pilak na panuklay. Napatakip si Amihan sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi akin iyan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang kanyang mga salita ay walang bigat laban sa bigat ng ebidensyang nasa kamay ni Manang Lorna. Kasabay ng kaguluhan, isang bagong dating ang inanunsyo ng gwardiya. Isang lalaking naka-Amerikana, may dalang leather briefcase. Ako si Mr. Gonzales, isang appraiser ng mga antigo. Pagpapakilala nito. Narito ako para sa sirang florera ni Doña Diwa. Ang lahat ay nagtungo sa sala, kung saan si Doña Diwa ay tahimik na naghihintay. Si Amihan ay kinaladkad na parang isang kriminal. Inilatag ni Mr. Gonzales ang mga papeles sa lamesa. Ayon sa aking pagsusuri sa mga piraso at sa mga larawan sa aming archive, ang Ming Dynasty vase na ito ay isang napakabihirang piyesa. Ang tinatayang halaga nito sa merkado ngayon, huminto ito sandali para sa dramatikong epekto, ay nasa pagitan ng 7 hanggang 8 milyong piso. 7 milyong piso. Ang mga salita ay tila mga pako na ipinukpok sa kanyang mga tainga. Ang halaga ay napakalaki, napaka-imposible na hindi na niya ito maintindihan. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Noon, ang huling pako ay ibinaon. Si Lakas ay lumuhod sa harap ni Doña Diwa. Ang boses ay puno ng pighati. Lola, patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako ng tiwala. Pinagtaksilan niya po tayo. Ang babaeng ito ay isang magnanakaw. Kailangan na po nating ipatawag ang mga pulis. Ang lahat ng lakas ni Amihan ay nawala. Ang tanging nagawa niya ay tumingin kay Doña Diwa. Isang huling desperadong pagtingin, nagmamakaawa para sa isang katiting na paniniwala. Isang hibla ng pagdududa sa panig nito. Ngunit ang mukha ni Doña Diwa ay isang blangkong pader, isang maskarang yelo, walang emosyon, walang awa. Pagkatapos ng isang nakabibinging katahimikan, ang matanda ay nagsalita. Ang boses nito ay hindi galit. Ito ay mas malala. Ito ay malamig at puno ng pangwakas na pagkadismaya. Lubos mo akong binigo, sabi ni Doña Diwa, nakatingin sa direksyon ni Amihan. Ligpitin mo ang iyong mga gamit at umalis ka na sa pamamahay na ito, ngayon din.
Sa screen ng isa sa mga monitor, pinanood ni Doña Diwa ang pagbagsak ng mundo ni Amihan. Nakita niya ang dalaga sa maliit nitong silid. Ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang mga gamit nito ay halos hindi mapuno ang isang maliit na bag na luma. Ilang pirasong damit, isang lumang litrato, at isang suklay. Walang anumang halaga, walang anumang bakas ng pagnanakaw. Pagkatapos, may isang bagay na kinuha si Amihan mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang bagay na kumikinang, isang kwintas na pilak na may palawit na hugis rosas. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib na parang ito ang huling bagay sa mundo na mayroon pang kahulugan. Ang kanyang mga luha ay pumatak dito. Isang pamilyar na kirot ang biglang kumurot sa puso ni Doña Diwa, isang alaala. Ngunit mabilis niya itong isinantabi. Hindi ito ang oras para sa sentimiento. Inilipat niya ang kanyang tingin sa ibang monitor at pinindot ang replay. Paulit-ulit niyang pinanood ang eksena kung saan aksidenteng nabangga ni Lakas si Amihan sa pasilyo. Ang pagtatanim ni Lakas ng pilak na panuklay sa aparador ng dalaga na may kasamang nangisi ng tagumpay. Ang pag-uusap nito sa telepono sa hardin, malinaw sa high-definition camera, ang pagkabalisa sa mukha nito habang binabanggit ang salitang utang. At ang pinakamasakit sa lahat, ang eksena sa sala. Ang kunwaring pag-aalala ni Lakas. Ang pagkakanulo na kasing talim ng isang kutsilyo. Isang uri ng pagtataksil na nanggagaling sa pinagkakatiwalaan mo sa dugo't laman na itinuring mong pamilya. Bigla, ang alaala ng isa pang nag-iisang anak, si Hiraya, ay sumilay sa kanyang isipan. Ang pagalis nito, dala ang isang pusong puno ng hinanakit dahil sa kanyang pagiging makasarili. At ngayon, ang lalaking itinuring niyang pamalit sa nawalang pamilya ay siya palang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leg. Hindi na muli, hindi na siya papayag na maging biktima. Dinampot niya ang isang telepono sa kanyang tabi, isang espesyal na linya na direktang kumokonekta sa labas. Pinindot niya ang numero mula sa memorya. Isang ring lang. Sinagot na ito. Attorney Reyes, isang profesional na boses ang sumagot. Ramon, sabi ni Doña Diwa, ang kanyang sariling boses ay matatag at walang bahid ng anumang emosyon. Kailangan kita dito bukas na bukas ng umaga. 9:00. Huwag kang mahuhuli. May problema ba, Diwa? Marami. At kailangan nating ayusin ang lahat. Sagot niya. Dalhin mo ang lahat ng kopya at dokumento ng aking last will and testament. Lahat. Pagkatapos ibaba ang telepono, ang kanyang mga mata ay muling bumalik sa mga monitor. Sa screen, nakita niya si Amihan na dahan-dahang naglalakad palabas ng mansyon, pasan-pasan ang maliit na bag at ang bigat ng buong mundo. Ang bawat hakbang ng dalaga palayo ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Isang inosenteng kaluluwa na sira dahil sa kasakiman ng iba at dahil sa kanyang sariling pagsubok. Pinanood niya itong makarating sa malaking bakal na gate. Nakita niya itong huminto, napayuko, at huminga ng malalim. Isang huling paghahanda bago harapin ang kawalan. Ngunit bago pa man maitulak ni Amihan ang gate para buksan, isang boses ang pumigil sa kanya. Sandali, Amihan. Si Manang Lorna, nakatayo sa likuran niya. Ang muka ay seryoso at hindi mabasa. Pinapatawag ka ni Doña Diwa, sabi ng matandang katiwala. At si Sir Lakas din. Napalingon si Amihan, ang muka ay puno ng pagkalito at takot. Bakit? Anong kailangan pa sa kanya? Sa sala, dugtong ni Manang Lorna, ang kanyang boses ay walang emosyon. Ngayon din, tagumpay. Ang salitang iyon ay tila pulot na dumadaloy sa bawat ugat ni Lakas habang naglalakad siya pabalik sa sala. Sa wakas, tapos na ang lahat. Ang maliit na sagabal na nagngangalang Amihan ay nawala na.
Ang kanyang kinabukasan ay sigurado na. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay ang magpatuloy sa kanyang pagiging mapagmahal na apo hanggang sa dumating ang araw na mapapasa kanya na ang lahat. Pagpasok niya sa sala, naabutan niya si Amihan na nakatayo malapit sa pinto. Mukhang isang tupang naligaw na naghihintay na katayin. Ang mga mata nito ay namumugto at puno ng pagkalito. Napangisi si Lakas sa kanyang isipan. Kaunting awa, pero mas malaki ang pagkasuklam. Huwag kang mag-alala. Pabulong niyang sabi dito na may kasamang kunwaring kabaitan. Baka gusto lang ni Lola na bigyan ka ng kaunting pamasahe pa uwi. Sa gitna ng silid, nakaupo si Doña Diwa sa kanyang silya, nakapikit gaya ng dati, ngunit may kakaiba sa hangin. Isang tensyon na halos nahihipo niya. Maging si Manang Lorna na nakatayo sa tabi ng pinto ay tila isang estatwang bakal. Lola, pinatawag niyo raw po kami. Magalang na tanong ni Lakas, lumalapit sa kanyang lola. Hindi agad sumagot ang matanda. Ang katahimikan ay humaba. Bawat segundo ay nagdaragdag sa kakaibang pakiramdam sa silid. Pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Dahan-dahang tumayo si Doña Diwa mula sa kanyang pagkakaupo. Walang alalay, walang tungkod. Ang kanyang mga kilos ay hindi na kilos ng isang mahinang matanda. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang baba ay nakaangat. At pagkatapos, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Napasinghap si Lakas. Hindi ito ang mga matang malabo at walang direksyon ng isang bulag. Ang mga matang nakatitig sa kanya ngayon ay matalim, mapanuri at puno ng isang nagyayelong apoy. Isang tingin na tila humihiwa hanggang sa kanyang kaluluwa. Lola! Nakakakita po kayo? Nauutal niyang tanong. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Hindi pinansin ni Doña Diwa ang kanyang tanong. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Tapos na ang palabas mo, Lakas, sabi nito. Ang boses ay matatag at walang anumang bahid ng kahinaan. Ang bawat salita ay isang hatol, kasabay ng kanyang pagsasalita, isang malaking puting screen ang automatikong bumaba mula sa kisame. Isang projector na nakatago sa kung saan ang umilaw. At sa screen, isang pamilyar na eksena ang lumabas. Ang maliit na silid ni Amihan. At si Lakas mismo na maingat na isinusuksok ang pilak na panuklay sa bulsa ng isang lumang bestida. Ang video ay malinaw. Bawat detalye ay kitang-kita hanggang sa ngisi ng tagumpay sa kanyang mukha bago siya umalis. Ang kulay ay nawala sa mukha ni Lakas. Ang kanyang pagiging kampante ay biglang naging isang purong, hindi mapagkakailang sindak. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Lola, ano ito? Nanginginig niyang sabi. Ito, isang pagkakamali. Isang hindi pagkakaunawaan. Baka gawa-gawa lang iyan. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Diwa. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi pagkakaunawaan? Ulit niya. Huwag kang mag-alala, apo. Itinaas niya ang isang remote control at pinindot ang isang buton. Nagsisimula pa lang tayo. Mula sa pananaw ni Doña Diwa, ang pagbagsak ng isang sinungaling ay isang tanawing dapat namnamin ng dahan-dahan. Gawa-gawa? Ulit niya, isang malamig na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Tingnan natin kung ang susunod na ito ay gawa-gawa rin. Pinindot niyang muli ang remote. Ang eksena sa screen ay lumipat sa malawak na hardin. Naroon si Lakas. Nakatalikod. May kausap sa telepono. Ang high-definition camera na nakatago sa isa sa mga puno ay malinaw na kinukuha ang bawat salita. Salamat sa isang long-range microphone na ipinakabit niya noon pa. 2 milyon! Kailangan ko ang pera sa Biyernes. Umalingaw-ngaw ang boses mula sa mga speaker na sinundan ng desperadong boses ni Lakas. Makakahanap ako ng paraan.
Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Nakita ni Doña Diwa ang pagkunot ng noo ni Manang Lorna. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Amihan na unti-unting nauunawaan ang lalim ng kasamaang ginawa sa kanya. At nakita niya si Lakas na napaurong ng isang hakbang na para bang sinampal ng sarili niyang mga salita. Iyon ang motibo, mahinang sabi ni Doña Diwa, na parang isang propesor na nagtuturo ng leksyon. Desperasyon, pagkakautang sa sugal, at ngayon, ang pagsasabwatan. Isa pang pindot, isang bagong video. Kuha ito mula sa isang coffee shop sa labas ng village. Naroon si Lakas, masayang nakikipag-usap kay Mr. Gonzales, ang appraiser. Iniabot niya rito ang isang sobrang makapal. Siguraduhin mong kapani-paniwala ang lahat, ha? At ang presyo, gawin mong 7 ang numero. Milyones. Malinaw na sabi ni Lakas sa video. Sa puntong ito, hindi na makapagsalita si Lakas. Ang kanyang bibig ay bumubukas-sara, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang kanyang muka ay hindi na maputla. Ito ay kulay abo na. Akala mo ba ay tanga ako, Lakas? Tanong ni Doña Diwa. Ang kanyang boses ay bumaba, naging isang mapanganib na bulong. Akala mo ba sa lahat ng taon na ito ay nagbubulag-bulagan lang ako nang walang dahilan? Ang bawat sulok ng pamamahay na ito ay may mata. At lahat ng ginawa mo, nakita ko. Lumakad siya patungo sa lamesa, kung saan nakakalat pa rin ang mga basag na piraso ng florera. Dinampot niya ang isang piraso. At ang pinaka-ironic sa lahat, sabi niya, itinaas ang piraso para makita ng lahat. Itong bagay na pinagmulan ng lahat ng kasakiman mo. Tumingin siya ng diretso kay Lakas. Ang florerang ito? Isa itong pekeng basura. Binili ko ito sa isang weekend market sa halagang 500 piso, isang pay-in, isang bitag na inihanda ko para sa mga daga na tulad mo. Ang revelasyon ay ang huling dagok, isang katotohanang napakasimple ngunit napakasakit. Ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang kasamaan, ay para sa isang bagay na walang halaga. Naloko siya, nahulog siya sa sarili niyang patibong. Kasabay ng kanyang pagbagsak sa sahig, ang pinto ng sala ay bumukas. Pumasok ang 2 unipormadong pulis. Kasunod ang isang lalaking pamilyar kay Doña Diwa, ang kanyang abogado, si Attorney Ramon Reyes. Tuluyan nang bumigay si Lakas. Gumapang siya sa sahig patungo sa paanan ni Doña Diwa. Hinawakan ang laylayan ng bestida nito. Ang kanyang pagiging arogante ay ganap nang naglaho, napalitan ng isang kahabag-habag na pagmamakaawa. Lola, patawarin niyo po ako. Humahagulgol niyang sabi. Ang mga luha at sipon ay naghahalo sa kanyang mukha. Nagkamali lang po ako ng desisyon. Lola, pamilya niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Parang awa niyo na. Sa loob ng isang sandali, tiningnan lang siya ni Doña Diwa. Walang awa, walang pag-aalangan, tanging isang malalim at nagyeyelong pagkadismaya. Dahan-dahan niyang hinila ang kanyang bestida mula sa pagkakahawak nito. Ang pagpapatawad ay para sa mga nagkakamali, Lakas. Malamig niyang sabi. Hindi para sa mga taong sadyang nanluloko at nagtataksil sa sarili nilang pamilya. Sumenya siya sa mga pulis. Kunin niyo na siya. Habang kinaladkad ng mga pulis ang sumisigaw at nagmamakaawang si Lakas, palabas ng silid, isang pakiramdam ng bigat ang tila nabunot mula sa dibdib ni Doña Diwa. Tapos na. Napanalunan niya ang laban. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa silid at sa unang pagkakataon, nakita niya talaga si Amihan. Hindi bilang isang empleyado. Hindi bilang isang sinusubok, kundi bilang isang batang babaeng nasaktan na nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Ang mga mata ay nanlalaki pa rin sa gulat. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napadako sa leeg ng dalaga. Sa kumikinang na kwintas, sa palawit
na hugis rosas. Biglang nanigas si Doña Diwa. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Ang hugis ng rosas na yon, ang disenyo, imposibleng magkamali. Iisa lang ang ganoong kwintas sa buong mundo. Ang kanyang boses na kanina'y matatag at puno ng kapangyarihan ay biglang naging isang nanginginig na bulong. Ang kwintas na yan, sabi niya, nakatingin kay Amihan na may halong pagtataka at isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Saan mo yan nakuha? Nakatayo si Amihan, tulala. Ang lahat ng nangyari ay tila isang masamang panaginip. Ang paglantad sa kasinungalingan ni Sir Lakas, ang revelasyon na nakakakita si Doña Diwa, ang balita na ang Florera ay peke. Ang bawat sandali ay isang shock na dumudurog sa kanya. Ngunit ang huling tanong ni Doña Diwa ay iba. Hindi ito parang isang paratang. Hindi ito galit. Ito ay puno ng isang bagay na matagal nang hindi niya narinig mula sa matanda. Isang uri ng pagkamangha at matinding damdamin. Ang kwintas na yan. Ulit ni Doña Diwa, ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi na marinig. Saan mo yan nakuha? Napahawak si Amihan sa kwintas sa kanyang leeg. Ang kwintas na ito ay ang tanging alaala ng kanyang ina. Ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Ito po ang bigay ng nanay ko sa akin bago po siya pumanaw. Mahina niyang sagot. Ang kanyang mga mata ay nanunubig muli sa alaala ng kanyang ina. Ang nanay mo, Doña Diwa. Ano ang pangalan niya, Amihan? May kakaiba sa mukha ng matanda. Isang labanan ng pagkabigla at pag-asa. Ang kanyang matatalas na mata ay nakatutok sa bawat detalye ng kwintas na para bang sinusuri nito ang bawat pilak na kurba, ang bawat petal ng rosas. Si Hiraya po, ma'am, sagot ni Amihan. Hiraya de Dalisay. Nang marinig ang pangalang iyon, isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa bibig ni Doña Diwa. Ang kanyang matatag na postura ay biglang lumambot. Ang kanyang mga kamay na kanina'y nakakuyom ay nanginginig na umabot sa ere. Hiraya. Bulong ng matanda. Isang pangalan na may bigat ng libu-libong alaala. Hiraya, anak ko. Mula sa kanyang mga mata, isang ilog ng luha ang biglang umagos. Ang Doña Diwa na yelo ay biglang natunaw at ang nakita ni Amihan ay isang lola na puno ng pighati at matinding pananabik. Nilapitan ni Doña Diwa si Amihan. Ang mga hakbang nito ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas at hinawakan ng kwintas sa leeg ni Amihan. Ang init ng kanyang pagdampi ay bumalot kay Amihan. Isang init na kailanman ay hindi niya naramdaman mula sa matanda. Iyan, sabi ni Doña Diwa, ang kanyang boses ay halos hindi na maintindihan sa pag-iyak. Iyan ang kwintas na ibinigay ko sa kanya bago siya umalis, bago siya lumayo sa akin. Bumalik sa isipan ni Doña Diwa ang alaala. Ang batang Hiraya, tumatanggap ng kwintas na rosas. Ang matamis na ngiti ng kanyang anak. Ang araw na umalis ito sa mansyon, dala ang kanyang mga luha at ang kwintas na yon, ang kanyang pagkakamali, ang kanyang katigasan ng ulo, ang lahat ng sakit na naging dahilan ng pagkawalay nila. At ngayon, ang kwintas na yon ay nasa leeg ng isang estranghero na hindi pala estranghero. Lola, kayo po, ang lola ko? Nauutal na tanong ni Amihan. Ang kanyang sariling mga luha ay nagsimulang dumaloy. Ang mga salita ay tila mga bituin na bumagsak mula sa langit. Imposibleng paniwalaan ngunit naroroon. Umangat ang ulo ni Doña Diwa. Ang kanyang mga mata ay balot pa rin ng luha. Ngunit ngayon, mayroon itong isang uri ng liwanag. Oo, apo, sabi niya, at ang salitang apo ay kasing tamis ng pulot sa tainga ni Amihan.
Ako ang lola mo na matagal kang hinahanap, ang lola mo na nagkamali ng sobra. Bigla, ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtataksil ay nawala. Ang tanging nanatili ay isang matinding bugso ng emosyon na halos hindi niya kayang panindigan. Ang kanyang nanay. Ang kanyang nanay ay may ina, at ang inang yon ay narito. Sa harap niya, bumagsak si amihan sa kanyang mga tuhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na emosyon. Niyakap niya ang Doña Diwa, at ang matanda ay niyakap din siya pabalik ng mahigpit. Ang mga hikbi ay pinaghalo, ang mga luha ay nagkaisa. Dalawang henerasyon ng pighati, ng pagkawalay, at ng paghahanap. Ang lahat ng sakit ng nakaraan ay dahan-dahang lumuluwag, napapalitan ng isang kakaibang init na bumabalot sa kanilang dalawa. Ang ibang kasambahay pati na rin si Manang Lorna at Attorney Reyes ay tahimik lang na nanood. Ang kanilang mga mata ay nanunubig din. Isang kabanata ng buhay sa mansyon ang nagtatapos at isang bagong kabanata ang nagsisimula. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang pag-iyak, pumitiw si Doña Diwa kay amihan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ngunit ang kanyang mukha ay puno pa rin ng emosyon. Hinawakan niya ang kamay ni amihan, isang mainit at puno ng pagmamahal na pagdampi. "Halika, apo," sabi ni Doña Diwa. Ang kanyang boses ay malumanay na ngayon, puno ng isang pagmamahal na matagal nang nakakulong. "Magkwento ka. Magkwento ka tungkol sa nanay mo, tungkol sa buhay mo, tungkol sa lahat. Huwag kang mag-alala. Ngayon, magkasama na tayo." Lumipas ang ilang buwan. Ang hangin sa loob ng Silayan Mansion ay hindi na kasing bigat ng dati. Ang mga dating malamig na pader ay tila nagkaroon ng init, at ang katahimikan na minsang namayani ay napalitan ng mga mahihinang tawanan at ng ingay ng buhay. Para kay amihan, ang lahat ay tila isang panaginip na unti-unting nagiging totoo. Hindi na siya ang dating amihan na nanginginig sa takot sa bawat kaluskos. Ngayon, malaya siyang nakakakilos sa mansyon, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang miyembro ng pamilya. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong pag-asa, at ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal na matagal niyang ipinagdamot sa sarili. Ang unang ginawa ni Doña Diwa ay ipadala ang ina ni amihan, si Hiraya, sa pinakamagaling na ospital sa Maynila. Araw-araw, binibisita niya ito kasama si Doña Diwa. At sa bawat pagdaan ng araw, nakikita niya ang unti-unting pagbuti ng kalagayan ng kanyang ina. Ang dating payat na mukha nito ay nagkakakulay na, at ang ubo nito ay bihira na lang marinig. Isang hapon, habang naglalakad si amihan sa hardin, meron siyang natanggap na tawag. "Ma, kumusta ka na?" Masigla niyang tanong. Ayos na ako, anak," sabi ng kanyang ina. Ang boses nito ay puno ng kaligayahan. "Pinayagan na akong lumabas ng ospital. Uuwi na ako sa mansyon ngayon." Ang mga luha ng kagalakan ay dumaloy sa mga mata ni amihan. Makakasama na niya ang kanyang ina. Makakasama na sila sa isang tahanan, kasama ang kanilang lola. Isang pamilya. Mabilis siyang tumakbo patungo sa greenhouse, kung saan madalas matatagpuan si Doña Diwa. Naabutan niya ang matanda na nagtatanim ng bagong punla ng rosas. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat detalye. Ang mga rosas, ang paboritong bulaklak ni Hiraya. At ngayon, nagtatanim din ng mga ito si Doña Diwa. "Lola," tawag ni amihan. "Uuwi na po si nanay. Ngayon na po." Napaangat ng tingin si Doña Diwa, at sa kanyang mga labi, gumuhit ang isang matamis na ngiti, isang tunay na ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. "Kung gayon, kailangan nating maghanda," sabi ng matanda. Hinawakan ang kamay ni amihan. "Maraming taon na ang lumipas. Kailangan nating bumawi." Kinabukasan, ang Silayan Mansion ay
Nagdiriwang. Si Hiraya, na ngayon ay malakas na at malusog, ay nasa piling na ng kanyang ina at anak. Ang mga luha ay muling umagos, ngunit ito ay mga luha ng kagalakan, ng pagpapatawad at ng pag-ibig. Sa hapagkainan, nagkwentuhan sila. Pinakinggan ni Doña Diwa ang bawat detalye ng buhay ni Hiraya at Amihan sa probinsya. Ang mga pagsubok, ang mga pangarap, ang mga alaala, at sa bawat kwento, naramdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang puso. Makalipas ang ilang linggo, isang gabi, ipinatawag ni Doña Diwa si Amihan sa kanyang opisina. Nakalatag sa lamesa ang mga papeles at dokumento. "Apo," sabi ng matanda, "ayaw kong magkamali muli. Ang kasakiman ang sumira sa pamilya namin noon. At ngayon, ayaw kong mangyari iyon muli." Itinulak niya ang isang folder patungo kay Amihan. Ang pondo para sa Hiraya Foundation. Isang foundation na tutulong sa mga kabataang mahihirap na makapag-aral. Gusto kong ikaw ang mamahala niyan. Sa pangalan ng nanay mo. Nagulat si Amihan. "Pero Lola, may tiwala ako sa iyo, Amihan." Sabi ni Doña Diwa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. "Nakita ko ang katapatan mo, ang puso mo. Iyan ang tunay na yaman, at iyan ang dapat ipamana." Sa huling eksena, naglalakad si Amihan at Doña Diwa sa hardin ng mga rosas sa paglubog ng araw. Ang langit ay pininturahan ng kulay kahel at lila. Ang mga bulaklak ay sariwa at mabango. "Ganda po ng mga rosas," sabi ni Amihan. Yumuko para amuyin ang isa. Ngumiti si Doña Diwa. "Katulad ng nanay mo, at katulad mo, apo. Matibay, maganda, at may puso." Huminga ng malalim si Amihan, tinitigan ng mansyon na ngayon ay tunay na tahanan na niya. Ang mga pagsubok, ang mga luha, ang mga pagtataksil. Lahat ay tila naglaho na, napalitan ng kapayapaan at pag-asa. "Maraming salamat po, Lola," mahina niyang sabi. Hinawakan ni Doña Diwa ang kamay ni Amihan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na pumulupot sa kamay ng apo. "Ang pamilya natin ay marami pang kailangang ayusin, apo," sabi ni Doña Diwa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa abot tanaw. "Pero hanggat magkasama tayo, magagawa natin." At sa paglubog ng araw, ang mansyon ay nababalot ng isang gintong liwanag. Isang patunay na sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, ang pag-ibig at katapatan ay laging mananaig.